Yan, nandito na tayo sa Tansagar. Tuloy yung structural finish natin. Hindi na isasagad hanggang dun sa taas. Then sa expansion, yan, bali gagamit tayo rito ng tubular trusses, then hard deflex floor, living space po. Kasi dito sa may Garden Villas yung unang first client sana namin dyan. Ito, depende sa extension na gagawin po. Up and down unit with corner area na gagawin po namin. Tapos may cabinet po o storage ng maganda-gandang rin. Ayan mga karaos, start na tayo. Bali kanina malakas po yung ulan dito kanina. Salamat naman at umupa na. Kasama nga pala natin si Mrs. Ayan, good morning. Yan, bali, good morning sa first client natin kay Sir Rich. Bali, umpisa tayo rito sa may Tansa Garden, dito sa may bandang punta. Yan ang una nating pupuntahan for ocular visit. Tara, let's go. Ayan mga karaos, biyahe na po tayo. Yan, makulimlim po talaga yung panahon ngayon. Yan sana naman pa sa darating na Pasko, hindi po mag-uulan at saka sa darating na bagong taon. Yan, December na. Dadaan muna ako ng hardware. Sila Bilog at Adonis nga pala ngayon, may pasok po sila. Yan, meron po kasi akong pinapahabol na trabaho dito sa Phase 5. Yan, nag-presenta naman po sila pumasok, pero lagi ko nga sinasabi sa mga previous vlog ko na hindi na ako nagpapapasok ng linggo. Yan, kailangan lang po talagang habulin kasi medyo na-delay po yung sa aircon doon sa ginagawa nila Kuya Dindo at saka yung ginagawa po natin bago dyan sa Phase 5. Yan, gusto ko na po yun matapos para kahit pa paano yung mga iniikutan natin na unit ay konti na lang. Dadaan lang po tayo ng hardware dito kasi may mga balance po tayo rito kagaya po dun sa Anyana at saka dito sa ibang project natin sa Lumina. Yan, maaga pa. Bali, time check 7:45 ng umaga. Yan, alas 8 po yung meet up namin ni Sir Rich dito sa Tansa Garden. Okay na po ako rito sa hardware. Sa sobrang busy po, minsan itinatawag ko na lang po yung delivery tapos isang isang bayaran na lang. Yan, dami-dami din po ito. Ito yung sa Anyana, yung buhangin tsaka yung graba. Yan. Yan. Tapos may delivery rin tayo doon sa Phase 3, isang araw, sa Phase 5. Yan, dami-dami din. Yan. So ganun na lang para mapadali po yung trabaho, mapagaan. Okay, tara. Dito na po kami, bali gaya ng dati. Dito namin po sila hihintayin sa may guardhouse. Bali pinaka entrance pa lang po to, pero yung pinaka main gate ng Tansa Garden nandun pa po. Yan, dito na lang tayo maghihintay kasi dito pa lang tatanungin na po tayo kung saan tayo pupunta. Tsaka maliligaw po kayo pagka pumunta po kayo dito sa laki po nitong Garden Villas. Maliligaw po kayo rito kaya kailangan susundan po natin yung kliyente. Yan, susunduin nila tayo rito. Hintayin lang natin. Ayan na po sila, sir. Yan, mag-iwan lang tayo syempre ng rito ng ID. Then susundan na po natin yung kanilang unit. Ganda talaga ng Tansa Garden na Villas. Entrance pa lang yan, yayamanin na. Diba? Shoutout kay Kuya Guard. Marami na kaming napuntahan dito for ocular. Kaso nga lang, hindi din talaga na tatimingan sa schedule. Meron nagmamadali. Pero sa pagkakaalam ko, meron kaming sure client dito na gagawan po namin. Malamang isa rin to sila, sir, kung magkakasundo kami. Yung isa, naghihintay na lang po tayo doon ng mga requirements. Pero itong darating na next year, paparating na next year, sigurado gagawa na tayo rito. Mas malapit nga po pala to mga karos kaysa sa Anyana. Kahit ang tao dito, pag gumawa, kahit mag-uwian pwede. Ay, mga bahay dito, lalaki.
Ayun, terrace na nga yun. May roof deck na. Nakita nyo? Yung sinasabi ko maliligaw kayo rito. Puro up and down yung bahay. Pero yun ang maganda. Yan, pwede dito yun. Oh. Diba? Ganda. Yan, kagaya nito. Carport. May carport, may veranda. Oh. Halos wala nang masyadong bawal. Okay, diretso na tayo dun sa unit nila, sir. Okay, good morning. Yan, nandito na tayo sa Tansa Garden. Medyo maamban lang. Yan si client. Okay, bali shoot natin yung reference natin dito para sa ipapagawa ni sir, para may babalikan po tayo. So i-record natin, then ito yung babalikan natin na video kapag natuloy po kami. So syempre for extension. So sa harap, pero hindi mo na nila pinagagalaw itong gilid. Yan, dito tayo sa loob. Yan. Yan. Siya nga pala, yung plano nga pala rito sa harapan, hindi lang ako sigurado, pero ito i-demolish to. Then i-extend po natin to. Tapos nakaslab po to. So, basta hindi nila ipagagalaw yung corner. Yan, ganun din po rito. Medyo malaking trabaho po to kung sakaling matuloy, kasi itong extension sa back extension itutuloy nila hanggang second floor. Yun yung structural natin. Then ito madedemolish. Kakaroon po tayo ng kitchen counter, ang kitchen area, tapos doon naman isa laundry area. Tapos ito magiging bar counter. Sa demolition natin mga karohos, iniiwasan lang naman po natin yung lumalagpas po tayo sa 3 metro. So within 3 meters yan, pwede po yan. And tapos ito laundry area, hindi naman po matatanggal yan. So ito lang. Tapos ito matitira naman po yan, yung banda dyan. Then sa electrical, depende kay client kung magpapa-general rewiring. Tapos ito nga po palang inabutan natin floor area, yung kisame nito, nakaslab to. Yan, nakaslab. Concrete slab po yan, hindi po siya hard deflex. Cove ceiling, bali tambol. Yun po yung gagawin dito. Dito sa Tansa Garden, meron pong powder room dito. Bali ito, matatanggal to, ililipat na lang po natin dito. Then syempre yung improvement, magiging common na CR na lang po to. Yan, overall tiles, overall paint, ceiling and electrical, welding jobs, yun ang mapapasok dito kasi may gate. Tapos carpentry. Tapos ito, siguro tiles na lang. Tiles pa taas. Tapos handrail yan, kinakalawang na. Papalitan na lang po ng bago. Pagdating sa second floor, pwede nilang palagyan pa ng window grills to, kasi magkakaroon niya ng extension sa harap, may access. Pwede pa itong lagyan, pati yun sa taas. Yan, bali, ito nga po pala, sa extension natin sa likod. So, nakaslab, then itutuloy yung structural finish natin, then nakaslab pa papunta rito sa third floor. So, hanggang floor area na lang po yan. Hindi na isasagad hanggang dun sa taas. Then sa expansion, yan, matitibag din po to. Yan, kukuha din po tayo ng mga 3 meters dito. Then lalaki. Lalaki po siya yung second floor dito. Bali, 1 kwarto lang. Pinaka master's bedroom. Tapos ito magkakaroon po ng terrace. Ayan. Yung terrace, bali ito, magiging slab po yan. Then railing, terrace, tapos ito ma-extend. Yan, sa taas naman, so loop type na lang to. Bali gagamit tayo rito ng tubular trusses, then hard deflex floor. Then yung kisame nito, yan sa taas, pwede pong PVC panel or hard deflex. Das yun dito, yung pinaka magiging framing natin para sa flooring. Bali yun na po yung paglalagyan ng hard deflex. Medyo mababa na po to. So pwede naman PVC, basta maingat lang po gumamit ng kwarto, yung hindi natin tatamaan yung ceiling. Yan, overall tiles and overall paint. Ang matrabaho dito, yung structural, malaki structural natin, tapos nakaangat pa hanggang sa taas. Yan, sa nakikita ko, matagal-tagal din po to pagka natapos.
Yan, marami-rami po yung gagawin dito. Tapos sa TV console din, ito nga po palang part na to. Itong part dito sa harapan magiging living space po. Kasi magkakaroon po ng extension ng bahay. Yan dito sa first floor. So ito yung magiging dining area. Yan, malaki-laki rin. Ayan, okay na tayo rito. Sir, okay na po ako rito. Yan, maraming salamat. Thank you, sir. Ayan na si Sir Rich. Pwede sama sa vlog? Okay lang. Si ano po pala? Ano pangalan niyo, sir? Neil Ganda. Ayan si Sir Neil. Tsaka also kay ma'am. Ayan. Maraming salamat ha sa pag-invite. Opo. Sir, mga 1 week or 2 weeks, ipapasa ko po sa iyo yung quotation natin dito. Labor. Tapos i-forward ko na rin po sa inyo yung nag-aasikaso sa amin. Baka magkasundo kayo. Yun na lang. Pero kung meron kayong mag-aasikaso ng ano natin dito, permit, yun na lang din. So, depende po sa inyo. Ayan na. Ayan na ng bahay. Laki. Ayan, okay na po tayo rito. Ayan, maraming salamat po ulit kay Mama at kay Sir Rich. Ayan, mga karos, kung matutuloy po to, malaking trabaho po to. Ayan, kailangan natin mag-expand ng manpower dito. Tsaka, ito, sinisigurado ko kung matutuloy dito. Siguro, mapapadali yung trabaho rito kasi nakita naman po namin yung location, ang luwag pa. Yan, ang luwag. Tapos hindi ipapagawa ni sir yung gilid, kaya may stock file tayo. So, ang dami nagko-construction dito pero wala akong nakikitang lumalagpas sa kalsada. Tapos maayos po yung management dito. Ang laki ng bahay nila, oh. Yun, oh. Diba? Yan, palabas na tayo. Yan, nagdadahan-dahan ako. Parang ganito. Ganyan yung parang gusto nilang mangyari. Ayan. Pero ito sagad. Yung sa kanila, may setback pa. Ayan o. Yan, pwede naman dito. Kagaya yan. Sagad na nga ito. Ayan o. Pumunta muna tayo rito sa may SM. Meron lang tayong aasikasuhin dito. Tapos pagkatapos natin dito, dadaan kami ng Carissa Home. Then dadaan po tayo ng... Saan pa ba yung dadaanan natin? Granyosa. Hindi pala Carissa Home, Granyosa. At saka dito sa Metroville. Yan yung mga pupuntahan po natin. Yan, holiday kasi kahapon. Kaya sarado yung sadya natin dito. Yan, saglit lang tayo. Sana konti lang yung tao. Ayan, okay na po tayo rito sa SM. Ito po yung lagay ng weather natin. Naulan. Ayan, bali meron tayo nakaschedule na 1 PM dito sa may Granyosa Lane. Ayan, malapit po yan sa Lumina. Yun nga lang, di ko alam kung matutuloy tayo nito. Yun yung weather. Sana pagdating doon na hindi umuulan. Mahirap mag-ocular kapag ganito. Mga karos, umuulan. Ayan. Naulan talaga. Dumaan muna ako rito sa City Mini Home Depot. Bibili tayo ng wall-fluted panel na gagamitin doon sa project natin sa Phase 5. Ito yun. Bili tayo nito. Ayan, break time, wala pang tao. Ito, maaga pa naman. Nabili tayo ng cabinet handle dun sa project natin sa Phase 5. Yan, tapos dediretso na kami ng Granyosa nito. Isa lang to, sir? Yan, isa lang. Isa, tapos yun, 6. Okay na tayo rito, pero ganun pa rin, naambon pa rin. Tara. Dito naman tayo sa may Granyosa Lane.
So malapit lang po ito. Bali sa location namin, bali sa Phase 4. Paglagpas lang po ng Phase 4, Lumina Homes yung ginagawa namin dito. Yan, ito na po yun. Kaya yan, halos magkakapareha yung bahay ng Lumina at saka ng Caliste. Ito yung Granyosa. Maraming beses na rin po ako nakapag-ocular dito. Yun nga lang, hindi naman po natutuloy dahil nagmamadali yung client. Dito nga po pala, araw ng linggo, yan, dito po natin ini-schedule yung mga pag-ocular visit natin, yung mga nag-i-inquire. So halos hindi naman lahat yan magpapagawa. So depende kung magkasundo, tsaka sa time frame din, kasi medyo marami rin tayong maggawa. So malalaman natin, ang mahalaga pinupuntahan natin, kasi kung hindi natin pupuntahan, hindi natin ma-ocular yan, may possibility rin talaga na walang trabahong papasok. So kaya kailangan puntahan natin, malay mo at sa sipag at tiyaga lang sa tuwing linggo, sa pagpunta dun sa mga nag-i-inquire, nagpapa-ocular, may makuha tayo, at least tuloy-tuloy yung trabaho, diba? Yan, dire-diretso rin yung trabaho ng mga manggagawa. Pero hindi naman natin niloloaded lahat ng gawa. Pag hindi na kaya, baka hindi na muna tayo tumanggap. Pero sa nakikita ko kasi, syempre kakausapin pa lang natin ngayon. Syempre pag nagkasundo, saka pa lang mag-aasikaso ng permit yan, requirements, matagal din. So habang naghihintay, ayan, may tinatapos tayo. Ito, Granyosa Lane. Tapos sa balita ko, nasa Endlot Corner sila, no? Endlot Corner. Kung matutuloy, malaki-laki yung trabaho. At saka balita ko nga rin, kasi si Mrs. ang nakausap nun, bali papabaklas yata yung bahay, no? Papagiba yung bahay, tapos pagagawa niya yata ng second floor, isang buo na. Yan, hintay lang tayo rito. Tapos meron pa po tayong dalawang pupuntahan dito sa Metroville at saka sa Westdale. Yan, malapit lang din po dito kung sakaling matutuloy. Yan, malapit. Tsaka may ano naman po yan, may ano naman po yan, maghihintay pa po sila kasi may requirements pa. Ito, habang naghihintay tayo, ayan, shoutout kay Sir Robert Bertuccio. Ayan, shoutout po from Micara State, Tansa, and sa Bertuccio family. Yan, meron na rin po siyang tanong dito. Sige po sir, pagka sana maalala ko sa oras na mag-install si Louie ng Talsardan, ay ide-demo po namin para pong mapanood niya. Yan, hintayin lang natin itong si client. Okay na tayo. Bali yung pula sasakyan, yan ang susundan po natin. Opya. Yan, bali pagdating dito, maliit na yung kalsada. Yan, isa rin po to sa tinitingnan po namin. Siyempre pag pumasok yung truck, pero kaya pa naman, hindi pa naman siguro dito. Oo nga, hindi pa dito, maliwa pa. Black 20 diba yung sinabi ko sir? Oo, mukhang dito na. Yan ang mahirap pagka maliit ang kalsada. Ayan, mukhang dito na. Saan kaya rito? Ayan na. Bale, ito mga karaos, nandito na tayo sa Granyosa. So dito nga po pala sa Granyosa, hindi na masyadong mahigpit po yung mga developer dito. So bali na turnover na rin ata to sa public. Okay, bali ito yung mga example ng ganitong bahay dito, precast, pero balak po nilang gawin na second floor na. Yung second floor. Tapos ang banggit sa akin nila client, nasa 66 square meter, pero hula ko mga nasa 72 to. Yung para sa akin parang 72. Yan, kasi meron pa po silang corner area ron, at saka rito kanila pa po yan, yung gilid. Ayan o, kagaya niyan, no? Mukha nang hindi Granyosa, diba? Okay, ang plano po rito, magkakaroon po ng carport and terrace or veranda dyan sa gilid. Tapos iaangat po ng second floor. Sa madaling salita, itong existing unit na turn over sa kanya, ano yan, for clearing yan. So i-demolish po lahat yan. So demolition, then structural tayo hanggang sa second floor. Yan, meron akong ino-offer po sa kanya kasi itong bubong na to,
So parang pa 2 agos pa siya. Bali mas maganda nasa isang slope na lang, nasa isang clivy na lang. Then yung slab papuntang second floor, pwede naman yung multiple trusses. Yung kagaya na nabanggit ko rito sa project dyan sa may sa may Garden Villas. So yan na po kasi yung pinaka mas mabilis, mas matipid. Pero kayang-kaya naman kasi tayo, interlock po tayo yung beam natin at saka yung column. Tapos pagdating po sa taas, bali 4 bedroom siya. 4 bedroom, then may practical space, then meron po siyang TNB. So halos kasya naman. Kasi ito mamumove pa. Yan mamumove pa to, then karoon na lang ng cantilever or sagad na. Then may terrace sa unaan. Tapos ito masasako pa po kasi to. Sasagad pa tayo rito, kaya medyo lalaki pa ng konti. So master's bedroom, 2 bedroom, bedroom 1, bedroom 2, at saka may practical space na lang. Then dito pagkakasyahin po rito yung living space, tapos isang CR, tapos kitchen. So medyo malaki pa, kayang-kaya naman. Then sa carport, pwede naman po tayong mag-allowance doon kahit mga 2.5 meters. Pero mas safe sana kung 3 meters. Kung kung maluwag-luwag pa yung gilid nila, mas maganda pa abutin ng 3 meters sa may carport. Ayan, ang daming madedemolish. Ayan precast po itong bahay na to. Ayan, precast. Tapos demolition. Turn over ko na po sa kanila po si architect para makausap po nila. Ayan, malaking trabaho po to. Kung magpo-full force kami dito, hanggang sa matapos yung structural, yan, naabutin po to ng 7 months plus extend na lang po ng mga ilang buwan pa para halos matapos for finishing. Yan, dito nga po pala sa namin mga karo, sa serbisyo namin, hindi namin hinahawakan yung services ng aircon, granite at saka ng mga Korean blinds. Yan, isa yan. Pero meron po kaming mga tao sa likod namin na na maaasahan po regarding dyan sa ganyang serbisyo at mga pagkakatiwalaan. Yan, nandyan po sila Ma'am Danica dyan sa quartz and granite. Tapos si Sir dyan sa aircon installation and unit services. Then si Sir Ricky Diloso naman para sa mga Korean blinds. At yung isa pa pala sa glass and aluminum, si Master Batang. Yan, ayos na po tayo rito. Yan, meron pa tayong isang pupuntahan sa Metroville, tapos yung panghuli sa Westdale. Yan, bali shoutout pa po pala sa may-ari na to na si Sir Melvin at saka si Ma'am Crisanta. Yan, maraming salamat sa pag-invite. Sana matuloy. Ito. Ayan sila. Ayan mga karos, hindi pa po tayo tapos, no? Punta pa tayo ng Metroville. Ayan, maraming salamat po kay Sir at saka kay Ma'am dito sa sa Granyosa. So magkakakonekta na po to. Kung galing tayo rito sa Granyosa, didiretso naman po tayo ng Metroville. Yan, alas 2 naman po yung natin doon, yung ocular. Then last dito sa sa Westdale. Yan, medyo mas malapit po yung Westdale kaysa sa Metroville. Parang hindi na rin tayo nagpahinga, no? Wala na. Si Mrs. nagre-reklamo na wala na daw pahipahinga. Pati si yun nga eh. Ako nagsisipag lang din talaga ako kasi kung hindi ko naman din pupuntahan, maaaring wala talagang trabahong papasok. Dapat talaga nag-engineer na lang ako. Ano? Dapat nag-engineer na lang ako. Engineer? Oo. Okay lang yan. Yan. Dito naman tayo nag-umpisa eh, sa sakripisyo. Diba? Ang kapalit niyan, edi trabaho. Trabaho at pagod. Ganun talaga. Yan. Ayan. Metroville. Tara. Sinamahan ko muna si Mrs. Naiina. Yan, dito sa gasoline station. Buti hindi pa kami nakakalayo. Dito na tayo sa Metroville. Ayan, katabi po yan ng 7-Eleven. Hintayin lang natin si client. Tapos si Mrs. ito, pinagmerienda na natin.
Pagod na daw siya. Okay na sa'yo yan? Okay na to. Sige. Kaya lang naman kita sinasama para hindi mo ako pagdudahan kapag ka nasa labas Kasi ako. ayaw mo ko bawala sa paningin mo. Sama na yan, parang nakakain tayo. Natatagan ako doon na may siopaw doon. Hindi, okay na yan. Pangit din kasi mag-explain at saka magsalita ng busog. Kapula tayo sa lansaran ah. Tsaka masarap din kasi yung ano, masarap din umalis tsaka pagkasama mo yung partner mo. Yan. Lahat pati sa inuman. Si Mrs. kasi naghahawak ng ano, ng schedule natin sa Ocular. Para hindi natin makalimutan. Ay, hintayin na lang tayo rito. Nandito na tayo sa loob ng Metroville, kaso nga lang, sabi ni client malilate lang daw po sila. Bali ito yung unit. Ito. Ito. Yan. Yan, malilate lang po daw sila kasi sa biyahe. Baka unahin na natin yun dito sa Westdale kasi malapit lang yung sa Westdale. Yan, babalik na lang po tayo rito mamaya. Yan, nasa biyahe pa lang po daw sila. Namiss ko yung ginawa naming bahay dito sa bahay ni Sir James saka ni Ma'am Princess. Yan, maghapon na biyahe kasama si Mrs. Nagre-reklamo na. Nagre-resign na ako. Nagre-resign na daw. Day off. Wala daw day off. Yan na. Okay. Yeah, Westdale muna tayo. Ibali yung ocular visit naman po dito sa sa Metroville hindi na ganun katagal kasi kabisado na natin to. Nakagawa na po tayo rito. Alamin na lang natin kung ano-ano po talaga yung mga ipagagawa ni client. Yan. Siyempre may mga konting suggestion yan para mapag-usapan po lahat, para mapagkasunduan. Ayan, nasa Westdale na po tayo. Yung Westdale, yung lapit nyan, andun lang po yung Vista Mall, ayun lang, dyan lang banda. Maliinaw na po natin to sila kasi malilate po yung sa Metroville. Yan, malapit na po daw sila. Manggagaling lang sila sa Gentry. Dito, marami rin po akong napuntahan na unit dito. Yun nga lang kasi ang problema dito, hindi full renovation, pero balita ko ngayon pwede na daw eh. So mahigpit pa rito, bawal ka magpagawa ng likod, bawal ka magpagawa ng harap. Kaya yung trabahong pumapasok sa per unit na napupuntahan ko, parang interior lang, sobrang bilis gawin. Yan, mas maganda o sana yung makukuha natin na pwede yung overall para malaking trabaho yung papasok. So depende naman po sa nagpapagawa. Nandito na po sila, ayun po, yung nakamotor. Yan, susundan po natin. Pero pasa muna tayo sa guardhouse ng ID. Okay. Dito sa Westdale, yan puro up and down. Pwede na nga yata ito. Ayan, no? Mukhang pwede na. So yung mga huling ocular ko kasi rito, bawal pa yung sa harapan. So kung ganyan po sana yung mga ipagagawa, yan, maganda-ganda, para mabigyan po namin po yung mga ibang nanonood ng design na idea. Yan, window grills, pwede sa labas yung installation. Yan, extension. Dito na po tayo. Yan, bali end-lot corner po sila. Ganda. Yan. Tara, check natin.
Ayan mga karos, okay na po kami nila Sir and Ma'am. Ayan, nakapag-usap na po kami. Yan, shoutout nga pala kay Miss Maya dun sa ano, dito sa may Garden Villas, yung unang first client sana namin dyan na hindi kami natuloy. Ayan, siya yung mag-aasikaso ng tubig at kuryente nila ma'am. Yan, so bali, ayun nga yung pagkakataon, no? Dito pa pala natin uli siya makikita. Okay, mahaba po yung corner area niya. Nasa 80 plus square meter to. Siguro 87 square meter. Tapos floor area niya nasa 42 to 45 square meter naman. Okay, ang balak ipagawa ni client, kung may budget, pwede to. Corner area, structural. Kung hindi naman, ito lang, front and back extension. Overall tiles, ceiling, demolition. Overall tiles included po to. Kasi ipapademolish nila. Demolition, pwedeng ito, depende sa extension na gagawin po dun sa corner area para magkaroon ng wide expansion. Tapos ito, yan, ito papatanggal nila, tsaka ito. Then yung sa TNB, overall tiles din yan. Included na yung ceiling and electrical, yan sa lahat. Tapos yung pinto, ipapalipat po nila. Yan, ganito po yung mga bahay dito sa Westdale. Pero kung matutuloy po kami nito at ipagagawa po ang lahat, ito na yata ang pinakamalaking up and down unit with corner area na nagagawin po namin. Staircase improvement din, tapos may cabinet po o storage below. Ito dadagdagan po ito kasi may makakaroon ng aircon. So nasa kanila kung paparenovate po nila yung breaker. Yung mga ganitong breaker yan, heavy duty po yan. Yung panel. Tapos dito sa taas, insulation, ceiling, tapos overall grills, window grills. Yan, pakapalitan lang din po nila yan. Then tiles, 2-door, tapos 2-bedroom partition, tapos may isang closet. Yan. Kung matutuloy, yan, kung matutuloy ito. So depende naman po kasi sa budget ni client. So mas maganda, medyo maganda-gandang maganda-gandang renovation sana. Kasi ang laki, oh. Di ba? Ang laki ng area rito. Okay na po tayo rito. Bali yung mga bahay nga pala rito sa sa Westdale. Ayan, bali yung slab niya rito sa interior. Ayan, naka steel deck, may poste, tsaka may biga. Ayan. Ayan. Okay na po tayo. Maraming salamat. Ingat po kayo ha. Sige, una na rin po ako. Si ma'am, ingat ha. Sige, sige. Sige. Mag-message na lang po ako sa inyo ha. Sige ha. Bali, okay na po tayo rito. Ayan. Ayan, si Miss Maya yata yung mag-aasikaso ng nila, tubig at kuryente. Ayan. Sige po, una na ako. Ingat. Salamat. Thank you, thank you. Ayan. Punta pa tayo ng Metroville. Ayan, kamusta na kaya yung bahay ni Miss Maya? Kasi yung inocular namin yun dun sa Tansa Garden. Napakalaki po nung bahay niya dun. Ayan, sana minsan pagka nakagawa po tayo sa Tansa Garden, mabisita po natin. Ayan. Yan mga karaos, nasa tayo? Nandito tayo sa Vista Mall. Yan, bali mag-aalas 4 na po. Mga karaos, yung update nga pala sa Metroville, bali nagkasundo na lang kami ni ma'am na hindi na matutuloy ngayon. Kasi medyo na late lang po sila ng biyahe papunta po rito, galing pang Caloocan. Tapos medyo traffic, expected na talagang baka gabi na sila makarating or alas 5 or alas 6 na. Tapos meron pa po sana tayong pupuntahan kasi inuna na natin dito sa Westdale. Dapat dire-diretso alas 4 may pupuntahan pa tayo. Hindi na rin natuloy kasi naiba yung schedule na atras. So ito mga karos, ito lang po muna yung update simula umaga hanggang hapon sa ocular visit natin. So kagaya na nakaraan, isa lang yata na ocular natin o dalawa. So ngayon ganun din. So ang mahalaga pa rin, mapuntahan natin lahat para may business na pumasok. Syempre dito tayo kumukuha ng trabaho sa pakikipag-usap sa client. Nagpapagawa po ng unit nila, ng bahay nila. Kaya kailangan tsagain po natin yung ocular visit. So
So maraming salamat po muli sa pagsama ngayong araw po ng linggo. Yan, kasama si Mrs. Yan. Kita-kita na lang tayo for the next video. Maraming salamat nga po pala sa mga nagpa-okilar ngayong araw na to. Yan, ingat. God bless. Ito, paalam po muna. Tara. Bale ito mga karos, kaya kailangan ko nga rin po palang makabalik po sa Lumina din kasi may pumasok po dito sa tropa. Ayan, nandito si Bilog at saka si Adonis. Ito yung mga pinagawa namin na pinag-usapan namin. Floor drain. Adonis, magandang hapon. Good afternoon. Tsaka si Bilog. Ayan, tapos ito, pinturado na po ito. Tapos yung polycarbonate niya. Ayan, nakasalpak na po dyan. Tapos inayos na rin po nila Adonis tsaka ni Bilog yung drain system po natin dito. Bali, water line at saka yung floor drain at saka yung sa septic line. So ito po yung finish niya, naka hard deflex po siya. May kisame. Tapos ito tinambulan po natin. Na nakaraan, nandyan po yung tubo na detress at saka yung didos. At saka yung water line yan nandyan. Yan, tinambulan na. Si Kuya Dindo ba nakapasok? Hindi yata na. Oo, kayo lang yan nandito. Tapos dito naman po sa project natin sa phase 5, nagpahakot po ako ng panambak. Yan o. Jun! Hakot to. Tapos dito malinis na. Malinis na po dyan. Tapos dyan din. Tapos ito nga po pala, bala ko sanang papasukin si Kuya Dindo ngayon. Yun nga lang. Hindi po siya, hindi yata siya available ngayong linggo. Papipinturahan ko na po sana yan. Tapos nandito naman sila sa isa sa mga project natin. Ayan gawa ni Kuya Dindo. Buhay na po yung harapan ng bahay. Ayan bagong-bago na. Bali, ang gagawin po nila rito, bubutasin po nila yung wall para sa paglalagyan po ng aircon. Pero medyo alanganin na rin kasi sobrang dami na po nila nagawa doon sa kabila. Yan, mga ilang minuto na lang po sila rito, uwian na po sila. Track light. Kornisa. Yan, nakabit na rin pala kahapon. Halika po. Okay na po tayo rito. Tapos kinuha na rin po nila yung sahod nila ngayong araw. Okay, tara.